Luke chapter 10. Ato ning basahon 38 to 42 samtang magbasa ta kung hangyo na ta sa pagtindog. Pagtahod sa pulong sa Dios. Luke 10 38 hangtod verse number 42. Ako basa sa 38, kamo 39, 42 atong dunganan. Luke 10:38. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Atong dunganan. But one thing is needful, and Mary hath chosen that good part which shall not be taken away from her. Let's pray. Ginoo, salamat kaayo sa imong pulong among gibasa niini gabion. Kinabuhi ni Mary ug ni Martha, akong pag-ampo Lord, ngayong hatagan og kaalam na masabtan namo Ginoo ning passage sa scripture nga among gibasa ug nami mga pagtulunan makutlo gikan sa imong infinite pulong. Iyahin taon Ginoo imong ubos nga alagad nga magasaysay niini. Akong kahibalo, akong kaalam, akong iniskwelahan Ginoo, kulang kaayo ni Lord. Pagtugkad sa imong Ginoo nga kahibulungan nga pulong. Kanamahan, praying to the guidance of the Holy Spirit nga masabtan namo ni sa simple nga pamaagi. Giyahi Ginoo matapos sa kanamo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makalingkod ang tanan. Now, dinhi sa Luke chapter 10, makita nato dinhi ang story ni Mary ug ni Martha. O naday taga simba dinhi nga magsuon si Mary ug si Martha. Asa naman si Mary? Nabali. Si Martha man ang so, magsuon siya si Mary ug si Martha, napagi si Lazarus, di ba? Na ito nga passage. So dinhi nga passage makita nato ang kinabuhi ni Mary ug ni Martha. Now sa verse 38 the Bible says, Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. Sa dihang naglakaw sila uban sa iyang mga disipulo si Ginoong Hesus. Adunay usa ka babae, ang iyang pangalan si Martha. Diin nagdawat ni Hesus didto sa iyahang balay. So ilang gipasulod ni Martha si Jesus sa ilahang balay. So makita nato nga kini si Martha, hospitable ni siya. May ni siya mo abi-abi. Dali, sulod mo, sulod. Pasulod ni Martha si Jesus. In verse 39, and she had a sister called Mary. Kini si Martha, nasa igsoon nga si Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Kini si Mary, ngigsoon ni Martha. Si Martha ang nagpasulod. Sa diyang nakasulod na si Jesus, nagtudlo si Jesus sa pulong sa Ginoo. Ang nahitabo si Mary, naglingkod dito, unya naminaw kang Ginoong Jesus. Apan si Martha, nag-uol og nabalaka siya sa daghan nga mga trabaho, much serving, busy siya sa pag-atiman. Diba kung nakay bisita, imo mga atimanon, magluto ka, papalit kag coke o magtimpla ba kag juice, unsa pa imong buhaton, prito ba kag bulad o unsay basta kay mag-prepare ka og something na kay bisita. So mo ni nahitabo ni Martha na busy siya, cumbered with much serving. Mayong kitag cumbered with much serving na iyang attention na divert, imbes kay iyang attention sa iyang bisita, dito ang iyang attention sa iyang preparation. Kung na ganito event, mas maayo gyud nga ang preparation humanundaan. Dili maayo nga while nagwali na nagprepare. Dili nato sundo ning kinaiya ni Martha.
Kumo ni ang gibuhat ni Martha, Camber did much serving. And then, ingon pa ni Martha din hindol siya kang Hesus, mingon siya, Lord, sa verse 40, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Ginoo, ba ka na balaka? Wa ba kay pagpakabana nga gipasagdan lang ko sa akong igsoon nga ako ra ang mag-serve, ako ra ang mag-andam dinhi. Tuguti siya Ginoo nga tabangan ko niya. Apan si Jesus mitubag ug miingon, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Careful and troubled. Na kay kabalaka. Ug na kay kasamok sa daghang mga butang. Unya si Jesus miingon sa verse 42, but one thing is needful. Martha, usa lang kabutang ang gikinahanglan. And Mary hath chosen that good part. Gipili ni Mary ang maayong nga bahin, which shall not be taken away from her. Kining natun-an ni Maria, dili na ni makuha gikan niya. Kana imong giandam nga pagkaon, mabusog ta karon, human na pagkaugmawa na. Mausik na, mawala na. Now, karong gabi ang title sa message, what is your priority? Now, dinhi sa kinabuhi ni Mary ug ni Martha, makita nato nga silang duha, ilaning balay, miabot si Jesus. So sa magsuon, makita nimo nga lahi-lahi ang ilang kinaiya. Lahi-lahi sila og priority sa kinabuhi. Now sa atong families, bisan pag usarata ka family, kauban ta og balay, tingali sa inyong balay, bagtiayon mo na amoy mga anak, apantiman ininyo nga ni anak nga family, dili parihas ang inyong priority. Now what is your priority? Unsa man ang word nga priority? Priority means things that you do first. Mo na say priority kanang imuhang ginauna. Unsa man ang imuhang ginauna? Tingali imong igsuon ang iyang ginauna, iro. Tingali ikaw ang imong ginauna, iring. Lahi-lahi mong priority. Si Binaya ang iyang ginauna, baboy. Pero pag di man niya mauna kay mukhaon pa man say bunalan pa yun. So natay lahi-lahi nga priority sa atong kinabuhi. Amen? Now, what is your priority? Things that you give most attention. Unsa man ang imong ginahatagan og attention. Unsa nga mga butang. Na mga bata dinhi, ilang ginahatagan og attention, buga, gapabuto, pang, enjoy kay sila na. Which kasabot ta kay mga bata man ni sila. Priority na nila pag mahilabtan, ay, hilabdi ako na. So, iyahan ang priority. Tingali mo, imong priority, imong cellphone. Kaya imong cellphone, imong yung ginampingan. Na i-casing, bago casing, hindi ko ka gusto nga mahulog. O gani, pagkahulog, suko pa kasi imong kaugalingon. Katising mo na, danghag ka po. Saan ni kamutan, tanga. So, na kay mga priority na. Karon sa atong kinabuhi, matuta sa spiritual side. What is your priority? Now, sa kinabuhi ni Mary ug na Martha, dili parihas ang ilahang priority. Lahi-lahi ang butang nga ilahang giatagan og most attention. Si Martha, lahi ang iyang giuna. Si Mary, lahi pod. And then, adunay three things nga atong hisgutan karon nga gabi. What is your priority? Tanaw na to sa ilahang kinabuhi. Now, sa verse 39, ingon ba sa pulong sa Ginoo, and she said, and she had a sister. Martha had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Now, si Mary, samtang si Martha busy sa trabaho sa balay, while nag-prepare siya pagkaon, naghugas siya plato, nasa gitimpla nga Diyos, si Mary naglingkod og naminaw sa pulong ni Jesus. Si Martha busy kay siya sa mga trabaho sa kusina, while si Mary na malandong siya sa pulong sa Ginoo.
Now, what is your priority? Natiman-an nato nga ang atong kinabuhi, kinahanglan nato ni hatagan nato og atensyon. Kung unsa man ang priority sa atong kinabuhi, that doesn't mean nga mauna na ang imong priority insakto na ka. Naay mga priorities nga angay nato usbon. Amen? Nga angay ta i-correct, nga angay ta tudloan sa pulong sa Ginoo. So notice niyo sa verse 39, 39, the Bible says, Mary which also sat at Jesus' feet. Si Mary, asa na siya? Naglingkod siya. Asa si Mary naglingkod? Tua sa tiilan ni Jesus. Unsa gihimo ni Mary? Naminaw siya sa pulong ni Ginoong Jesus Kristo. Na Kristohanon, importante gyud nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Kung naay wali, dili magistorya, dili maglakaw-lakaw, maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? O gani, gibadlong pa ni Jesus si Marta. Marta, ayaw, daggan kay kagikabalak. Busy kay ka. Si Mary, naadin niyo, naminaw. So sa atong kinabuhi, hatagan din nato og priority ang pulong sa Ginoo. Amen? Normal lang mag-fellowship ta, mag-istorya ta, magsimba, mag-istorya ta niya. But while preaching, you should be sitting and listening to the Word of God. Lingkod ta, og maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Mao na ang atong priority. So, una din focus on the Word, not on the world. Kristohanon, ang atong focus, it should be on the Word of God and not on the world. Daghan kayo karon og butang sa world nga ma-divert ang atong attention, di ba? Daghan kayo mga butang nga makonsenta. Daghan kayo mga butang nga matrouble ta. Daghan kayo butang sa world. Being careful ta. Mahal ang bugas. Mahal ang gasolina. Wa na tayo itubil, ani. Concern ta. Careful ta. Troubled ta kay tingbayad na kuryente, due date na. Di pa ta kabayad na nakabulan, maputlan ta. Kinsa man ko'y di matroubled na, di ba? Tingbayad nagbuhis. So, ibayad. Matroubled ta, careful ta ni mga butanga. But Kristohanon, focus on the Word of God and not on the world. Amen? Siyempre, maminaw tag news, normal na. Tanaw tag news. Pero kung unsa man ato makita diya sa news, those things should not divert our focus on the Word of God. Dapat din hita focus sa pulong sa Ginoo. Amen? Tanawa si Mary. Wa gyud na divert yang attention sa kadungog ko siya nga, uy, si Marta nanghugas og plato. Siguro nagtimpla siya juice karon, pero si Mary gipili gyud niya nga ang iyang focus na sa pulong sa Ginoo. Amen? Bahala na si Marta diya. Naminaw siya kang Ginoong Hesus. Sa atong kinabuhi Kristohanon, tingali wala kayo ta naka-focus. O tingali dili kayo ta mo focus. Pero paningkamutan nato karon nga mo focus ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Daghan tag mga huna-hunaon. Tingali na ka dinhi karon pero nakagihuna-huna sa inyong balay. Hala, nalak baga to na akong balay. Bitaw kung nalak, asa ka to kung nabutang ang susi. Pero unya na huna-huna. Focus sa ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Si Mary, focus gid siya. Bahala ka diya, Marta. Si mana yung trabaho, basta kay. Dire ako. Maminaw sa ako sa pulong sa Ginoo. Dili man ni endless. Naman ni time nga mahuman. Unya na nahuna-huna. Basta mahuman ta sa pulong sa Ginoo. Focus on the Word and not on the world. Kristohanon, ang atong focus sa word nga focus, center of activity. Ang atong center of activity should be on the Word of God. Well, naman tayo mga trabaho, Pastor. Sige lang dito, focus din. I'm not saying nga di na ka mo trabaho, but what I am saying, nga during sa preaching, ang atong focus na din. Amen?
Unya, pagting trabaho na, focus sa imong trabaho. Panahon sa Bible reading, focus. Focus on the word and not on the world. Center of activity. Center of attraction. Dapat ma-attract ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Di ba ka ma-attract anang sa una padung kag impyerno, karon padung nakaglangit? Asa man ang imong attraction sa mga butang sa kalibutan? Point of concentration mo siyang focus. Ang atong point of concentration should be on the Word of God. Ang atong center of activity should be on listening during the preaching. Ang atong gitawag nga attraction dapat nasa pulong sa Ginoo samtang nagawali. Kunya human sa wali, pwede na. Pero karon dapat din hita focus. Amen? Focus on the Word and not on the world. Kaswanon, kung sa imong priority sa kinabuhi, dapat natay priority. Amen? Una ang pulong sa Ginoo. Unya na sa kalibutan. Gani sa pulong sa Dios atong ginakanta. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung sa imong need, idugang ra na sa Ginoo, basta kay gusto sa Ginoo nga unahon nato siya. Ayaw ipaulahi ang Ginoo. Dili pwede ikaduha ang Ginoo, di pwede ikatulo ang Ginoo. Gusto sa Ginoo nga siya imong unahon, kay kung unahon nimo ang Ginoo, all these things shall be added unto you. So Kristohanon, focus on the word, not on the world. Dapat pulong sa Ginoo atong i-focus, dili ang kalibutan. Mao na ang atong priority as a Christian. Kaduha, verse 40. But Martha, apan si Martha was cumbered about much serving. O, tanawa lagi, much serving. Siguro nagluto siya og bulalo. Siguro, samtang nagluto siya og bulalo, nagluto siya og makaroni. Samtang nagluto siya makaroni, nagtimpla siya og juice. Samtang katimpla siya og juice, nanghugas siya plato. Much serving. Pitindaghan na. Uy, napagod naman dahil akong giprito. Daghan kayong trabaho, much serving. So makita nato din cumbered with much serving. Focus on the Lord, not on the load. Say makalimot mangguta di ta makafocus sa Ginoo kay atong gina-focus ang daghan kayong load ba. Napay load sa washing machine. Napay load dito sa sakyanan nga dapat i-unload. Daghan kay tag load. Napakay hugason, napakay labhonon, napakay kinahanglan i-submit nga mga papeles. Pertigyong daghana sa load. Kung kini nga mga load, wag gini katapusan, samtang buhi patanaa gyud ng load. Amen? Nagid ta ginakarga, nagid ta ginapasan, nagid ta trabaho, natay duties and responsibilities. But yet, Christians, we should focus on the Lord and not on the load. Kaya kung mo-focus bita sa load sa atong trabaho, ma-divert atong attention, malintan atong Ginoo. Pero i-focus gani ang Ginoo. Let me tell you, di gid na malintan imong trabaho. Di gid na malintan na imong load. Tabangan pa ka sa Ginoo karga. Pero focus ka sa imong load. Ikaw lagi mang pasan na, buktot na lang kay pinasan. Wa gid kay, wa gid mo tabang nimo, pero focus sa Ginoo. Di ba kana imong load, bugaan na. Tabangan ka sa Ginoo pasan. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Amen? Pagkanindot sa atong Ginoo, mutabang man sa pasan. Matthew 11:28. Sige yun ito. Matthew 11:28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you what? Give you rest. Your load, wa na kay pahulay na bugat kayo. Daghan kay mga anak, badlungon nga mga bata. Daghan pa kag anak, dugangan pa kag mga batang badlungon, bugat ang load. Pero focus lang ta sa Lord. Amen? Focus ta sa Ginoo. And if we focus on the Lord, God will help us with our load. Pero nara kasi mong load naka-focus, aluoy kay kadiha. Mana Kristohanon, cumbered with much serving. Okay man na, magandang kag pagkaon, kay mangaon man ta. Pero Lord ang una. Amen? Kay basin,
Ang nauna, ang Lord na diya sa kusina ay dili maayo. Focus gyud ta sa Lord, dili sa load. Ang trabaho maayo na, pero unahon gyud ang Ginoo. Ang atong center of activity ang Ginoo, dili ang atong business. Ang atong center sa attraction nato, ang center sa atong concentration dapat ang Ginoo. Dili atong negosyo. May problema ng negosyo. Panalanginan ra sa Ginoo imong negosyo basta kay naka-focus gyud ka sa Ginoo. Garanti na. Gani kang Mary, naka-focus gyud siya sa Ginoo. Di ba nakita nimo siya ang gikuan sa Ginoo. Gingnan pa niya si Martha. Martha, one thing is needful, and Mary had chosen the good part. Mga Kristohanon, focus sa Ginoo, dili sa load. And ikatulo, lastly, what is your priority, Kristohanon? Focus on the Word, not on the world. Kaduha, focus on the Lord, not on the load. Ikatulo, verse 42. Luke 10. Luke chapter 10, verse number 42. The Bible says, but one thing is needful, and Mary had chosen that good part. Notice, good part. Napili ni Mary ang maayo nga parte. Unsa man to? Katong naglingkod siya sa tiil ni Jesus ug naminaw sa pulong ni Jesus. Ikatulo, focus on the worth, not on the work. Sayang atong gina-focus ang work. Wata nang focus sa worth. Unsa nang worth? Ang bili, ang kantidad. Dapat i-focus nato ang worth kaysa work. Kabalo ka unsa ang worth dinhi sa verse ko dito? Wala gihatagan ni Jesus og appreciation ng gihimo ni Martha. Katong mat serving, nang hugas, nagluto, daghan kay yung trabaho ba? Si Mary usara naglingkod ra og naminaw kang Jesus, pero kinsa gihatagan ni Jesus og appreciation? Si Mary. Ingon pa ni Jesus, Mary had chosen the good part. What is the opposite of good part? Bad part. Sa ato pa day, kung unahon day nimo ang imuhang para sa imong kaugalingon kaysa Ginoo ay bad day na. So dapat gusto sa Ginoo unahon gyud siya. Wala gyud niya ingon sa Ginoo dinhi one thing is needful and Mary had chosen that good part. So ato ning kuanon diri murag nahimo day itong bad part ang gihimo ni Martha. I am not saying nga bad ang mag-prepare. Dili na bad. Pero when it comes kung pulong sa Ginoo, dapat unahon gyud ang pulong sa Ginoo, unya na ng pagkaon. Good part, which shall not be taken away from her. Di na ni makuha gikan kay Mary, kaniyang natulan, di na ni mailob. Gikan siya. So focus on the worth, ang bili. Mas bililhon di ay ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Kaysa magtrabaho ka. Tingali ang uban Kristohano mo nga pastor, dili ko makasimba karong Domingo kay kinahanglan agpason na ako ni pastor kay hapit na ra ba atong Thanksgiving, nara ba ko'y commitment. Ako ni unahon, ayaw. Unahon gyud ang Ginoo. Say himuon ra ba natong excuse nga di sa ko makasimba kay nag-Bible reading ko pastor. Kinahanglan nga before mo end ang 2024 pastor, mahuman na ko og basa ang tibok Biblia. So di sa ko absent sa ko karong Domingo kay basa sa ko Biblia. Grabe, sobra pong kakabalaan da. Kapalusot po ka ba? So, Kristohanon sa atong kinabuhi, dapat makabalo taon sa atong priority. Amen? Kanya, when it comes sa word and world, atong priority ang word of God yun. Amen? Lord and load, priority yun atong Ginoo. Worth and work, don't mind the work, mind the worth. Amen? Pulong sa Ginoo mas naani worth. Na atong ablan tong Biblia. 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians 4.
Verse number 18. 2 Corinthians 4:18. If you're there, atong basahon. Ready? 2 Corinthians 4:18 all together. Read. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Atong bisayon. Samtang wala kita nagatanaw sa mga butang nga makita. Ingon pa ni Pablo, si Pablo nag-ingon ha, ingon ni Paul, wala ta, the Church of Corinth, o ba na, ingon pa niya, wala ta nagtanaw anang mga butanga nga makitan. But at the things which are not seen. Ingon pa ni Paul, ang atong ginatanaw kanang butang nga dili makita. Uy, wala si Pablo nagtanaw anang makita. Ang iyang gitanaw katong dili makita. So man na pastor, so ano pagtanaw anang dili makita? Now si Paul din naghisgot may tungod sa pagtuo. Amen. Ingon pa ni Paul, unsa may mga butang nga di makita? Butang nga tuwa sa langit, dili nato na makita. Amen. Balay nato dito sa langit, gisaad sa Ginoo, di nato na makita. Corona dito sa langit. Ang atong puloy-anan, reserved in heaven for you. Di nato na makitaan. Ingon pa ni Paul, ang atong ginatanaw katong mga butang nga di makita. Nga naman, for the things which are seen, kay kining mga butang nga atong makitaan, are temporal. Kining butang nga atong makita karon, kining simbahan, kanang atong balay, sakyanan, makitaan, ingon pa ni Paul, temporaryo na. But the things which are not seen are eternal. Kining butang nga di nato makita, unsa daw ni? Wa ni katapusan. Amen? Eternal life. Makitaan ba ang kinabuhing walay katapusan? Dili. Ingon pa ni Paul, mao ni ang dapat nato tan-aw. Di ta magsigig focus aning mga butang nga temporaryo. Ingon pa ni Paul, dapat atong hatagan og bili kadtong mga butang nga mulungtad hantod sa hantod, kinabuhi nga walay katapusan, balay didto sa langit. Amen. Corona nga giandam sa Dios, natay puloy-anan made of gold, jasper wall, pearls ang gate, kanindot anak nga puloyan. Di nato na makitaan apan ingon ni Paul, mao ni ang dapat nato tan-awon. Kining butang nga dili makita, kay kining mga makita dinhi sa kalibutan, kaning TV screen, kani temporaryo ra ni. Layo ng 20 ka tuig, di man ininyo, layo ng 20 ka tuig, kaning screen maguba ni. Temporal. Pero ang butang nga dili makita, eternal. Amen. Pagkanindot. Muna nga Kristohanon, i-focus nato ang worth, dili ang worth. Kining pag-alagad sa Dios, grabe ang worth, ani ba? Ang value bitaw ani. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, grabe gid ni ang value. It's not in vain. Dili gyud kawang your labor of love. Dili ni kawang atubangan sa Dios. So Kristohanon, i-focus na to ang worth. Tingali sa ubang Kristiyano, prayer meeting, maraming gyapon mo simba matag Domingo. Let me tell you Christians, ikaw nga nag-appeal og prayer meeting o katong Kristiyano nga Domingo ra mo simba, lahi ang panalangin. Timan ikina ninyo, dapil ka prayer warrior, lahi ang panalangin sa prayer warrior, lahi ang panalangin sa prayer meeting, lahi putong sa Domingo ra ang kasimba. Kung 3 times ka ga-appeal, appeal kag Domingo, appeal kag Miyerkules, appeal kag Friday, let me tell you, napaka-extra nga bonus madawat sa Ginoo. Napay mga panalangin beyond sa imong expect nga ihatag sa Dios. Dako kayo og worth ang pag-alagad sa Ginoo. Kaya ang uban mo ingon naman simba bitaw kog Domingo. Kristohanon, lahi ang worth sa pagsimba sa Domingo, lahi ang worth sa Miyerkules, lahi ang worth mo apil kag prayer warrior,
Parehas ko na magtrabaho ka. Trabaho kag Lunes, lahi ang sweldo sa Lunes. Lahi ang sweldo sa Martes, di ba? Maura po na sa pag-alagad sa Dios. Na ay blessing ihatag sa Ginoo sa ato ano. Mao na nga focus ta sa worth. Dili ta mag-focus sa work. Kundi sa value. Kani atong pag-anhi ulan ning anhi ta, ayaw pagdahom nga kalimtan na sa Ginoo. Di na niya kalimtan. Ingon sa Biblia, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Di gyud ay ni kalimtan sa Ginoo. Na-slide pa ka din ha, pagkanin mo simbahan. Katong pagka-slide ni mo ay recorded pa to sa Ginoo. Yung simba ni siya, ulan, na-slide ni siya. Napakay panalangin extra ihatag sa Dios. Mga Kristohanon, sa atong kinabuhi, dapat atong timan-an, ibutang nato sa atong kasing-kasing ang priority sa atong kinabuhi. Amen? Dapat naagid tayo priority. When it comes sa trabaho o sa Ginoo, dapat Ginoo gyud. When it comes sa ato ang sa pulong sa Dios o sa kalibutan, pulong din sa Ginoo. So worth o sa work, maragihapon, dapat ang worth gyud. Ayaw tanawa ang worth sa kalibutan. Tanawa ang worth diha sa spiritual sa Ginoo. Kaya usahay, ang worth sa kalibutan, dako ra ba? Pero temporal ra na. Kining worth kandi nato makitaan mao ni ang eternal. Amen? May God bless His holy word. It's all stand, tindog ta. And then, pagtapos, mag-awit ta og one song. Beautiful. Wala mo ko'y kaasay ka na. Tanaw iton. Matahom. Beautiful. Ato awiton, matahom nga biste. Yuta